James 1:6-8. But when you ask for something, you must have faith and not doubt. Anyone who doubts is like an ocean wave tossed around in a storm. If you are that kind of person, you can't make up your mind, and you surely can't be trusted. So don't expect the Lord to give you anything at all. Pag humihingi, manalig na bibigyan, at huwag magdalawang loob. Ang nagdadalawang isip ay di magpapagkatiwalaan at di dapat umasang tatanggap ng anuman. Believe and receive. Maniwala para tumanggap. Panginoon, salamat po. Dahil tumatanggap kami sa inyo, dahil kayo'y mapagbigay, mabait, matulungin, maibigin. Ipaunawa niyo pa ng lubos sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan ng pananalig at ang koneksyon nito sa pagtanggap ng aming mga hinihiling sa inyo. Mangusap kayo sa amin sa simpleng paraan, palayain niyo kami mula sa kadiliman, kamangmangan, kaalaman na hindi sapat. At ito, Panginoon, ay punan niyo ng karunungan, liwanag na nagmumula sa inyo lang. Patuloy niyo po kaming linisin, paging dapating tumanggap ng inyong pagpapala. Dinadalangin namin ang lahat ng ito, may kalakip na pasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Your faith, your thought becomes you. It becomes your reality. Kung anong ating pananiniwalaan, kung anong ating iniisip, yun ang nagiging totoo sa ating buhay. You become sad when you think of and believe in sadness. Kailangan bago ka maging malungkot, maniwala ka muna sa kalungkutan at isipin mo ang kalungkutan. Psalm 6:6-7, My groaning has worn me out. At night my bed and pillows are soaked with tears. Sorrow has made my eyes dim. Ang kalungkutan, kailangan mo munang anyayahan, pagbuksan ng pinto at patuloyin bago ito magtagal sa iyong presensya. So ang pagtanggap, ang paniniwala, ang pag-isip ng kalungkutan ay isang uri ng pag-anyaya para ito ay dumating. At kung masaya ka naman, you are happy because you think of and believe in happiness. Gumagawa ka ng kasiyahan, pinagbibigyan mo ang kasiyahan, pinagbubuksan mo ang kasiyahan na pumasok sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong buhay, kaya ka sumasaya. Psalm 37:4, Seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart's desire. God will give you what you desire, what you believe in, what you think of. Sa ambang bahagi ng ating pagkatao nakatira, nananahan ng Espiritu ng Diyos sa ating isip. Kaya kung anong inilalagay natin sa ating isip, kung anong wini-withdraw at dinideposit natin sa ating isip, yon ang ating pakikipagtalastasan sa Diyos na siyang nananahan sa ating isipan. Kaya yun ang nagaganap. Kung negative thinker ka, magiging negative ang pananaw mo sa mundo, magiging negative ang nangyayari sa iyong buhay. Kung ikaw na may optimistic, positive thinker, positive ang pananaw mo, maganda ang iyong mga sinasabi, iniisip, at yun din ang magaganap sa iyong buhay. At sinabi na nga sa atin, true happiness is in the Lord and not in things that perish. And the Lord is in our hearts, really meaning our minds. Therefore, happiness is in our minds. And if you think that the Lord doesn't want you to be happy, and you ascribe your loneliness to God, then your thoughts will be that of sadness, then you will be sad in your heart, and you will be sad in your life. Interchangeably, ginagamit yung heart and mind, but really, technically and clinically, it's the mind. Yun naman talagang utak ang nag-iisip. So seek the value, seek the true source of happiness, channel energy towards that source of happiness, and receive from that source of happiness, who is God. Kaya iniluluklok natin ang Panginoon sa ating isipan. Sa matalinghagang paraan, sinasabi natin sa ating puso. Pero yung puso naman is nothing but muscles that pump blood. Hindi naman niya nag-iisip. Kaya sa mind talaga yon. Pag nakaluklok ang Panginoon sa ating isipan, mga makadiyos na bagay ang lumalabas mula sa ating isip. At mula sa pag-iisip, the material world is created. When God said, God thought that He would create, creation was made. Napaka makapangyarihan ang isip. Kung anong isipin mo, yun ang mangyayari sa iyong buhay.
Pag inisip mong magiging tapat ka sa iyong asawa, nagiging tapat ka sa iyong asawa. Pag inisip mo at hinayaan mong magpabalik-balik at laruin mo sa isip mo na magtataksil ka, nagtataksil ka nga. Sa isip nangyayari ang lahat. Doon nakatira ang Diyos. At doon pinipilit sumiksik ng dyablo sa isipan. So seek the source of happiness, think of and believe in happiness, who is the Lord. Ang Panginoon nakatira sa ating isipan, na siya namang talinghaga rin ng ating kaluluwa, ng ating pagkatao. Kaya pag pinupuri mo ang Panginoon, na nakatira sa iyo, naaangat ka rin. Kaya ka masaya pag nagpupuri ka sa Diyos. Pero pagka sinusuway mo ang Diyos, nilalabag mo ang kanyang mga kalooban, siyempre, bumibigat ang iyong kalooban dahil yung Diyos na sinasuway mo ay nasa iyo rin kalooban, nahahati ka, kaya ka malungkot pag nagkakasala. Kaya nagigilty. Kaya mabigat ang loob. Kaya pagka bigay na bigay ka sa praise and worship, gumagaling ang iyong sakit, gumagaan ang iyong pakiramdam, sumasaya ka, kasi yung Diyos na pinupuri mo ay nakatira sa iyo. Pwede mo ba siyang itaas na naiiwan ka sa baba? Di siyempre tataas ka rin. Pero pag ibinaba mo ang Diyos, tinapakan mo siya, tinungtungan mo siya, nilubog-lubog mo siya, kasama ka rin lumulubog at natutungtungan, kaya nalulungkot ka at tumatamlay pagka hindi mo binibigyan ng Diyos ng kasiyahan. Ano man ang gawin mong trato sa Diyos, trato mo sa sarili mo yon kasi nakatira sa iyo ang Diyos. Kaya yung mga lumalayo sa Diyos, lumalayo din sa kanilang sarili, sa kanilang kalooban, sa kanilang mga pagpapahalaga, kaya sinasabi na parang ang layo-layo sa akin ng Diyos. Ikaw ang lumalayo sa sarili mo kasi pag inilalayo mo ang Diyos sa sarili mo, kasama kang nalalayo dahil nga nakiisa na sa iyong espiritu ang Diyos. Kaya napakahalaga yung mapagbigay ka sa Diyos, para masunurin ka sa Diyos, kasi yung sarili mo rin ang nagbe-benefit noon. It's all in the mind. So it's very important to live according to the will and teachings of the Lord para hindi mo suwayin ang iyong sariling kalooban na nakiisa na sa kalooban ng Diyos. Dapat nating binabantayan ang ating pinaniniwalaan, ang ating inaasam-asam, because belief, wishes, and feelings are energy. Ang paniniwala, ang mga inaasam, ang dinaramdam, ang nadarama, ay may sariling lakas. Belief, wishes, and feelings are prayers. And belief, wishes, and feelings become your reality. Ang pinaniniwalaan mo, reality mo. Kahit hindi yun ang reality sa outside world. So pag naniniwala ka na nakakatakot ang isang madilim na kwarto pag gabi, pag nandun ka, matatakot ka nga. Pero yung hindi naniniwala na nakakatakot ang madilim na kwarto, pumasok man siya doon, hindi naman siya natatakot. Kasi yung pinaniniwalaan niya ang nagiging totoo sa kanyang kalooban. Kaya kinokontrol natin ang pinaniniwalaan. Pinipili mo ang papakinggan dahil baka pag nakinig ka ng nakinig, maniwala ka nga, yung paniniwala mo ang magiging katotohanan sa iyong buhay. Belief, wishes, and feelings can be negative energy. Kaya pag lagi ka lang naniniwala na magwawakas na ang mundo mamaya, magugunaw na ang mundo, kakainin ka ng lupa, tatamaan ka ng kidlat, galit sa'yo ang Diyos, itatapong ka sa impyerno, lagi kang takot, lagi kang ninenervyos, kasi yun ang pininiwalaan mo. Kaya kayo nang laging nadidinig mo na turo, preaching, papasok sa utak mo at pag tinanggap mo, pinaniwalaan mo, you live in fear. Pero the same believer, another person believing in the same God, believes in the goodness of God, that God is in control, in the kindness of God, that believe that everything is in the hands of the Lord. Kahit anong nangyayari, tahimik siya. Kasi yun ang pinaniniwalaan niya. Kaya napakahalaga, mga kapatid ko, ano ang niyayakap niyong paniniwala? Kasi yun ang inyong magiging emosyon. At pag naging emosyon mo na yun, yun ang magiging katotohanan mo, kahit hindi yun ang katotohanan ng iba. Kaya yung mga taong naniniwala na malapit na silang mamatay, nervyos na nervyos. Yun namang naniniwala, hindi, malayong-malayo pa yan, tahimik ang loob. Kahit ano pa nga at kailan ang schedule ng kamatayan nila, doesn't really matter. It's what they believe in that counts. Kaya nga yung mga tinatawag na placebo effect, yung mga experiment sa medicine, may group A na pasyente, binigyan ng gamot na hindi naman talaga gamot, placebo lang, pero sinabi sa kanila, gamot yan, naggalingan.
Dahil naniniwala sila na uminom sila ng gamot. Merong kababalaghan na nangyayari sa ating paniniwala na yung pinaniniwalaan natin nagkakatotoo. Yun ang hindi pa nasusukat ng siyensya at di gaano na pag-aaralan ng mga theologians. Why? We just say faith, mystery, miracle. Pero talaga ang paniniwala, malaki. Kaya dapat tinitingnan natin kung ang ating paniniwala, ang ating inaasam, iniisip ay negative. Kasi magiging negative ang buhay natin. Psalm 38, 1-4. When you're angry, Lord, please don't punish me or even correct me. You shot me with your arrows and you struck me with your hand. My body hurts all over because of your anger. Even my bones are in pain and my sins are so heavy that I am crushed. Isang pananaw tungkol sa Diyos. Galit ang Diyos. Galit sa akin. Pinaparusahan ako ng Diyos. Therefore, ano nangyayari? Masakit ang kanyang mga buto. Nagdurusa siya. Hirap na hirap ang kanyang loob. The writer of this song believes that the Lord is the source of his anguish. And this belief has been transformed into a negative energy that was soon translated into pains, into realities. Sa niya, galit sa akin ang Diyos. Magagalitin ang Diyos. Masungit ang Diyos. Pinapalo ako ng Diyos. At pagka nangyayari yon, nagtatranslate into sickness, into pain. Lalo talagang nahihirapan ng kanyang katawan. But remember, napakahalaga ng pananaw natin. Belief, wishes, and feelings can also be positive energy. In the same collection of songs, Psalms 46, 1-3, another point of view about God, God is our mighty fortress, always ready to help in times of trouble, and so we won't be afraid. Let the earth tremble and let the mountains stumble into the deepest sea. Let the ocean roar and foam and its raging waves shake the mountains. A totally different view of God. A totally different belief about God, a totally different thought. And what does it do to the thinker? It gives peace. It gives serenity. It gives contentment and happiness, even confidence. So anong pananaw natin na umiiral tungkol sa Diyos? Nagalit sa iyo ang Diyos o mahal ka ng Diyos? Depende sa pananaw na pinapalaki mo sa iyong utak, mabubuo ang iyong emosyon, maapektuhan ang iyong katawan, ang iyong kalusugan, ang buong buhay mo. Ano ang pananaw mo tungkol sa magulang mo, sa anak mo, sa asawa mo? Yun ang bubuo ng hugis ng relasyon ninyo o ng pakikitungo mo sa Kanya. In the second example about the point of view about God, the psalmist credits the Lord for His protection. And this belief has become the source of his courage. It has become the source of positive energy that dictated the course of his life. Same God, magkaibang pananaw, magkaibang approach, magkaibang behavior, magkaibang kalusugan, magkaibang lifestyle. So watch and choose what you believe in. It has mysterious ways of becoming your reality. Kita niyo yung naniniwala sa global warming, nag-iingat sa environment. Yung hindi naniniwala sa global warming, patuloy ang paglustay sa environment. Yung naniniwala sa katotohanan na dapat may iniipon ng tao, may savings, nag-iipon, ibang-iba ang sitwasyon ng pananalapi niya doon sa hindi naniniwalang kailangan mag-ipon. Kung ano talagang paniniwala mo, mahalaga. Your thought becomes your faith, it becomes your reality, it becomes you. That's why the Bible is very concerned about how we think. And Romans 12:2 says, be changed by the renewing of your mind. Sa isip nangyayari ang lahat. The battle happens, sabi sa Bible, in heavenly realms. What does heavenly realms mean? In the clouds, in the air, in the stratosphere? No, in the mind. Because the mind is the kingdom of God. That is where God reigns. And that is where Satan would like to usurp power and reign instead of God. Doon nag-aagawan sa paraan ng pag-iisip. And thought, we said, is energy. Energy procures, purchases its object from creation. So pag may iniisip ka, nagiging parang pambili yun, binibili mo sa creation, sa heavens, sa universe, yung gusto mong bilhin. Pagka iniisip mo na gagaling ako, bumibili ka ng gamot. Pag inisip mo, hindi na ako gagaling, bumibili ka ng kamatayan. Kasi mahiwaga nga ang pag-iisip.
Psalm 35:9, then I will be glad because of the Lord. I will be happy because He saved me. Psalm 36:5, your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. Siyempre, mga metaphor, heavens, clouds, think of your heart, think of your mind, where God reigns. And the positive energy that comes from gladness is drawn out from the Lord, the power behind creation. Kaya may pananalig kahit person number 1, may pananalig, person number 2, wala. Pareho lang ang dumating sa kanilang sakit. Ang lubha-lubha agad ng feeling nung walang pananalig. Pareho lang ang dumating sa kanila na pagsubok. Yung may pananalig, naninindigan, may pag-asa, may cheer. Yung walang pananalig, lugmok na lugmok. Kasi yung pananalig mo talaga ang nagpapalakas o nagpapahina sa iyo. What you believe in by your selection is what you will see, hear, and experience. Kaya minsan may experiment sa isang klase. Umagang-umaga, mayroong biglang pumasok sa room nila, naghahabulan. May daladalang kung ano yung humahabol. Pagkatapos nun, tinanong ng teacher yung mga estudyante, anong nakita niyong daladala ng humahabol? May nakakita na ang hawak niya, kutsilyo. May nakakita na ang hawak niya, baril. May nakakita na ang hawak niya, sari-sari. Then, nirepeat nila yung eksena, ang hawak pala, stapler. Pero bakit nakakita ng baril yung iba? Bakit nakakita ng kutsilyo? Kasi iniisip nila, basta hinahabol ka, gusto kang patayin. Bakit naman dadaling ang stapler? Ano ka, bulletin board? Nakakabitan ng papel? So, yung gusto mong makita, yung nakasadya sa utak mong makita, iyon ang nakikita mo. Kaya yung mga selosa, sari-sari ang nakikita niyan. Dahil yung selos nila ang bumubuo ng nakikita nila. Kahit hindi yun ang nakita, yun ang akala nila nakita nila. Yun namang mga walang kaselos-selos at walang kamuang-muang, dapat nang may makita, wala pang nakikita. Clueless. Kasi nga, hindi niya iniisip. Isang halimbawa ng pananalig at anong ginagawa ng pananalig, Matthew 8:2. Suddenly a man with leprosy came and knelt in front of Jesus. He said, Lord, you have the power to make me well, if only you wanted to. The leprous man chose to seek Jesus for healing, not the priests in the temple, who were the usual and traditional instruments according to their tradition. So, for him, belief in the power of Jesus to heal, sabi niya, if only you wanted to, that says a lot about him. Lord, sabi niya, kung gusto niyo lang akong pagalingin, mangyayari. Kaya niyo. So, may pananalig siya, kaya siya lumapit. May pananalig siya, kaya siya nagsalita. Then the experience purchased by your belief will validate that same belief. May paniniwala siya, siya'y napagaling. At dahil napagaling siya, lalo siyang naniwala. At dahil lalo siyang naniwala, mas lalong lalaki ang mga paggaling na mararanasan niya. At dahil habang lumalaki ang paggaling na nararanasan niya, lalong lumalaki ang kanyang pananalig. Habang lumalaki yung pananalig, lumalaki yung nakukuha niya na pagpapala, palaki ng palaki. Pero subukan mong wala kang pananalig o maliit. E di maliit din yung makukuha mong pagpapala o wala. Lalong liliit ang pananalig mo. At habang lumiliit ang pananalig mo, lalong wala kang makukuha. Lalong hindi ka mananalig, negative cycle. So sa buhay natin, break into the cycle of belief, cycle of faith. Faith, that procures blessing from the heavens. Kaya pinapractice yan, sinasanay ang pananalig, para kung sa iyong pananalig ay makatanggap ka ng iyong inaasam, ay lalong lumaki yung pananalig, lalakas ang loob mong mas maniwala at mas magtangkang humingi ng mas malalaking bagay dahil lumaki na yung paniniwala mo na pwedeng mangyari yon. At pag nangyari nga, lalong lalaki yung paniniwala mo. It's a matter of practice. Did it ever occur to you that faith is also a matter of mental discipline? Pinapaniwalaan mo yung gusto mong paniwalaan, nagpo-focus ka doon, at inaalis mo lahat yung pwedeng makagulo sa iyong isipan. Sa pagpapatuloy ng kwento, Matthew 8:3, Jesus put his hand on the man and said, I want to. Now you are well. At once, the man's leprosy disappeared. The faith placed by the leprous man on Jesus' power to heal made him well and was validated by his eventual healing.
Dahil nanalig siya, gumaling siya. At dahil gumaling siya, napatunayan niya na yung pananalig niya, tama, lalo siyang nanalig. Ang ganda ng pupuntahan ng direksyon ng taong ito, huwag lang niyang biglang baluktutin. Then your strengthened belief purchases and chooses more of that same experience, the cycle that we are talking about. That's why faith grows. And the opposite is that unbelief also grows. So either patasang-patasang yung pananalig o palubog ka ng palubog sa kawalan ng pananalig. These are cycles. Paikot-ikot, pero sa pag-ikot, may asenso. Pag tiningnan mo sa front view yung ikot, parang ganito lamang, pero pag nag-side view, papaganon. May ibang nararating pa. Mark 1:45, the man talked about it so much, yung pinagaling, and told so many people that Jesus could no longer go openly into a town. He had to stay away from the towns, but people still came to him from everywhere. Dahil sa pananalig ng tao na napatunayan, ngayon marami na siyang tinaniman din ng pananalig at gusto rin nilang mapatunayan. Kaya nagkakagulo sila at hindi na magkaroon ng katahimikan si Jesus na pumasok sa mga bayan-bayan. Hindi dahil iniiwasan niya yung mga nananalig, kundi dahil iniiwasan niya yung mga usisero na gusto lang siyang usisiin pero hindi naman talaga nananalig. And in the town, a cycle of believing and healing is set loose. Kaya kung may pananalig ka, kapatid, and you are very, very convinced of it, and you are convincing about it, many other people also begin to consider believing or actually believe only by the power of your testimony. Kaya dumadami ang mananampalataya. You expand the kingdom of God when you have more brains opening themselves to the power of God and to the possibilities of such wonderful things happening. That is why, sabi ng iba, believe and you shall see. Yan ang sinasabi ni Jesus. Eh yung iba, to see is to believe. I like to see first before I believe. You will never see. But you believe first, then you see. And when you see, then you believe more. And when you believe more, you will see more. Matthew 8:13, then Jesus said to the officer, yung tao na sinabi, pagalingin niyo po ang aking katulong na nasa bahay. You may go home now. Your faith has made it happen. Right then, his servant was healed. So a man went to Jesus and said, my servant is so ill. Can you make him well? Eh dahil siya naniniwala, sabi ni Jesus, umuwi ka na. Dahil sa pananalig mo, gagaling siya. Kita nyo, sabi niya, dahil sa pananalig mo. Hindi niya sabing dahil sa akin. Dahil sa pananalig mo. Yung pananalig mo ang bumili sa langit ng kagalingan. Your faith mobilized unseen forces and powers that now had made your servant well. At sabi, dahil nanalig, gumaling yung kanyang katulong. The officer first believed and then saw the healing power of God in Jesus Christ. In the scheme of things, do not doubt, only believe. Mark 5:36, Jesus heard what they said and he said to Jairus, don't worry, just have faith. Jairus' daughter was dying and so he fetched Jesus. Sabi niya, pumunta ka sa bahay namin at yung anak ko'y nag-aagaw buhay, pagalingin mo sana. Then dumating ang mga mensahero galing sa bahay niya, huwag mo nang abalahin ang teacher, patay na ang anak mo. At sabi ni Jesus, huwag ka mag-alala, manalig ka lang. Ang totoo ay namatay nga yung bata, pero dahil nanalig yung ama, nabuhay muli yung anak. Worry or believe, it's your choice. Believe or worry. Pero hindi pwedeng you believe tapos you worry. Or you worry and then you believe. One half faith is a one whole nonsense. Dapat buo. At siya inanalig, kaya niya nakita. Without faith, nothing will happen. Nothing out of the ordinary is what we mean. Nothing miraculous. Matthew 17:20-21. When his disciples could not accomplish something that they had to accomplish, they asked him why not. And Jesus replied, it is because you don't have enough faith.
But I can promise you this, if you had faith no larger than a mustard seed, meaning very small, kahit konting faith lang, you could tell this mountain to move from here to there. And it would. Everything would be possible for you. To say it in the negative, nothing is impossible for you if you believe. Your thought and your mind, your faith is the limit. Sabi niya, believe, nothing will be impossible to you. And this is the unexplored frontier of our faith. How many of us and how much have we really explored faith to the point that it makes things happen? Sabi niya, if you believe, even in just a bit, maliit lang na pananalig, bundok susunod sa inyo. Jesus taught people and believers to focus on their faith, to mobilize their faith, to produce results, to move mountains. And God is creator. That's why faith in God creates. May relasyon yan. Ang Diyos kasi, creator eh. Kung yung Diyos na nakatira sa iyong isipan, pinaniniwalaan mo, tinatawagan mo, sinusunod mo, di may creativity, may creation na magaganap because you appeal to God who is creator. Yun ang hiwaga ng pag-iisip. You cannot see, feel, and have and enjoy what you do not believe in at first. John 9:18, but the Jewish leaders would not believe that the man had once been blind. Why? Those people really refuse to believe. That's why if they see evidence, they still do not believe because in their mind they have made up and they have decided that they would not believe. The Jewish leaders would not cede to Jesus the power of God to heal the blind man, so they could not believe that the blind man could now see. Ayan na yung ebidensya, ayaw pa nilang paniwalaan. Kasi pag naniwala sila, mas malaki ang kanilang kalugihan, di pati sila magiging follower ni Jesus, hindi na sila yung leader. At madalas sinasabi ng Panginoon, do not think that you could receive anything without faith. Kaya sayang yung gawa ka ng gawa ng religious practice, religious activity without faith, you achieve nothing. Matthew 21:22, if you have faith when you pray, you will be given whatever you ask for. Hindi sinabing, when you pray, you will be given what you ask for. Sabi, if you have faith when you pray. Faith mobilizes mysterious energies that create, and God is creator. God is the source of all such energy. Believe in what you want to see, to feel, and to have. Believe in what you want to experience. Hindi pwedeng puro intellect. Hindi purong reason, puro philosophy. There is this great part that is done by faith. And sabi, we walk by faith, not by sight. Faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. And if you limit yourself and your perception through your senses, there will be no room for great faith. Kaya talagang exercise yan. Meditation, quietude, quiet time, thinking, not thinking and being quiet before the Lord so that the mind is brought to that realm where the Lord can reshape the mind. Matthew 9:29, then he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Hindi na sinabi ni Lord na according to my touch, according to my ministration to you, sabi niya, according to your faith. So kung nananalig ka, mangyayari. Kung hindi ka nananalig, kahit hawakan kita, hindi mangyayari. Yung faith mo ang makakapagpangyari sa mga mangyayari. And the blind men, in approaching Jesus, expressed their desire to regain their sight. Sabi ni Jesus, according to your faith, it will be done to you. This desire became a reality, and they soon received sight. So produce, buy, and shape your experience with belief. Yan ang madalas nawawala eh. A lot of times, religiosity is reduced to intellectual exercise, to memorization of verses, to intellectual pursuits, debates.
yung mga nagagawa ng utak, pero nakakalimutan natin i-develop yung inner core of everything. And that is our inner spirituality, our faith, which is personal, which is private. It cannot be corporate. We have corporate worship, we have corporate activities, but the development of your spirit, to align it with the Spirit of God, is a very private matter. Kaya napakahalaga ng quiet time, ng meditation, napakahalaga nung nananahimik ka lang, nakikipagniig ka sa Diyos, dahil doon mo lang naisusunod sa direksyon ng Espiritu ng Diyos ang iyong Espiritu. Yung babaeng pinagaling ni Jesus, after 12 years of bleeding, Luke 8:48, Jesus said to the woman, "You are now well because of your faith. May God give you peace." Jesus is so repetitious about this. It is your faith that healed you. So pagka hindi ka gumaling, ang sasabihin ni Jesus, it is your lack of faith that prevented you from getting healed. Huwag mo sisihin ng Diyos. Yun ang dapat natin makultivate, mga kapatid. Yung kapangyarihan ng pananalig na nandun lang sa loob ng ating isip, na hindi natin madalas nabubungkal, hindi natin nalilinang, hindi natin nade-develop. The woman's faith shapes the whole course of her life into a state of well-being when she was freed from her illness that troubled her for 12 years. Faith. So change your life by changing your experience. And change your experiences by changing your belief, your mind. Matthew 9:22, Jesus turned, he saw the woman and said, "Don't worry, you are now healed because of your faith." At that moment, she was healed. She only needed the affirmation from Jesus, but it is her faith that would heal her. In fact, it was that faith that made her approach Jesus. Kaya siya lumapit kay Jesus dahil nananalig na siya. Pero kailangan lang niyang sabihin ni Jesus, yung pananalig mo, pagagalingin ka niyan, at nung marinig niya yun, gumaling nga siya. Kailangan lang niyang ma-encourage na yung pananalig niya sapat para magpagaling. At hindi niya kinailangang lumapit doon kasi yung pasyente na malayo na pagaling ni Jesus at hindi pa yung pananalig ng pasyente, pananalig ng amo ng pasyente who had the authority over the servant. Kaya mahalaga, be changed by the changing of your mind. What do you think about your illness? What do you think about your family problems? What do you think about the challenges that you face? And what is the relevance of your faith in God to those issues? Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So, huwag kayong makiayon sa pag-iisip ng marami. Ibahin nyo ang pag-iisip nyo. Isunod nyo ang inyong pag-iisip sa paraan ni Jesus na ibinigay sa atin ng Diyos. Ituon nyo ang inyong pansin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Baguhin nyo ang pananaw nyo sa inyong mga problema, sa inyong mga kahinaan, sa inyong mga kasakitan, para mabago ang inyong pag-iisip. At pag nabago ang inyong pag-iisip at kinambalan nyo ito ng pananalig, susunod ang physical world sa inyong pananalig. Napakakonti ng nakakapagpatunay nito kasi may malaking talon from non-belief to belief. From half faith to full faith. Yun ang dapat nating matalon para maranasan natin yung sinasabi ni Jesus. When you believe, command this mountain to lift up itself and throw itself into the sea, and it will. Of course, it's a metaphor. It means anything that you think impossible will be possible. Because everything is possible for God. Everything is possible for those who believe in God. Pero marami sa atin, naririnig pa lang yun, ayaw nang maniwala, possible ba yun? Imposible naman. Wala talaga mangyayari. Pagka doon pa lang, tinatanggihan mo na siya. Because a person of a double mind should not expect to receive anything from the Lord. This is a great challenge to develop a kind of spirituality that believes. That believes to the point of creating and achieving what is believed in. Kaya disiplina yan, mga kapatid. Hindi lamang yung laging basa ka ng basa ng mga sinulat ng iba, pakinig ka ng pakinig sa sermon ng iba. Kailangan manahimik ka, maraming oras, maraming panahon, nakikipagniig ka sa Diyos. And in that silence, you will hear the Word of God, the voice of God, direct from God. What we get are always hand-me-down doctrines.
Our perceptions about God, our thoughts about God are always coming from some speaker, some preacher, some teacher. But you can receive that impulse from the Lord directly when you just stay silent before the Lord. Kaya sinasabi, be still and know that I am God. Do not be over-dependent on professionals, on religious professionals. Kailangan saliksikin mo ang salita ng Diyos, saliksikin mo ang espiritualidad, at marami kang oras ng pananahimik. Hindi nakikinig kung kani-kanino lang, kahit magagaling sila, nakikinig ka talaga sa Espiritu ng Diyos. But when we're always busy listening to others, to fellow men, to professionals, there's no space for God to speak to us in private. And this changes in our spirit, this development can happen in our personal fellowship with the Spirit of God. Yun ang i-develop natin, mga kapatid. Mabuti, maganda, nagtitipon-tipon tayo. Meron tayong corporate worship and celebration. Meron tayong corporate study. Meron tayong group event. Meron tayong mga group prayer. Pero huwag niyong pababayaan yung pakikipagniig mag-isa kasama ang Diyos. Anong sabi ni Jesus? When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father in secret. Alone, one-on-one, and your Father who fellowships with you in secret will reward you. Yun ang nangyayaring nagiging kulang sa maraming mananampalataya. Iniaasa nila lahat yung kanilang pag-aaral, paglago sa iba, sa pag-attend nito ng ganong seminar. Magaganda yon, nakakatulong yon, but not at the expense of losing your private time with the Lord. Yang kaliwanagan, yang inspiration, yang miracle na yan, nangyayari on one-on-one with the Lord. Ipaglaban nyo yan, i-develop, dagdagan, kasi gusto ng Diyos na kausapin kayo directly. Gusto ng Panginoon na palaguin kayo directly, at gusto ng Diyos makapagsarilinan din kayo. Kayo man, kung may mahal sa buhay, di ba? Gusto nyo meron kayong private moments together. Hindi laging maraming ibang tao. Yan ang ating i-develop, mga kapatid. Teach and train your discipline, your mind to believe in what you want and what you want to happen. Your body, the material world will follow. Let's bring our faith one notch higher. Faith that creates, faith that achieves, faith that changes things in us and around us. Because when you believe, nothing is impossible for you. Dear Lord, teach us more. Touch us more, O Lord, directly. Bawat isa sa amin, kausapin ninyo. Akayin ninyo na lumago, lumalim, tumatag ang aming pananalig. Pananalig na hindi sa bibig lamang. Pananalig na nakapagpapagaling, nakapagpapatahimik ng loob. Pananalig na nakakapagbabago ng aming pananaw, ng aming ugali, ng aming asal. Pananalig na may nagagawa. Teach us to believe in that level. At dapat. Bakit kaya? Bakit walang thank you kung kailan dapat meron? Pag sinuri-suri natin ito, mga kapatid, may isip-isip natin na siguro maraming beses na walang thank you dahil feeling entitled yung tao na parang dapat lang, deserve ko to, right ko to, na dapat lang na gawin o ibigay mo yan sa akin. Deuteronomy 24:10-11. Kung kayo'y magpapautang sa inyong kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang kanyang sangla. Maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sangla na kusang ibibigay ng nangutang. So itong Jewish scriptures na to nagtuturo ng very high etiquette na kahit ikaw ay nagpapautang, huwag kang pumasok sa bahay ng nangungutang para kunin mo yung isinasangla niya. Huwag kang feeling entitled just because ikaw yung nagpapautang. At maraming mga tao, yan ang sense kung bakit hindi sila mapagpasalamat. They feel entitled. Parang karapatan nila, parang deserve nila yung pribilehiyo. Kaya hindi na tuloy mapagpasalamat. At ito yung pinag-uusapan natin dahil ang mga anak ng Diyos dapat mapagpasalamat. Marunong tumanaw ng utang na loob at marunong magsukli sa kagandahang loob na tinatanggap natin mula sa iba. Judges 8:33-35. Mula nang mamatay si Gideon, ang mga Israelita ay hindi na namuhay ng tapat sa Diyos.
Sa halip, naglingkod sila sa mga Baal at ang kanilang kinikilalang Diyos ay si Baal Berit. Hindi na sila naglingkod sa Diyos nilang si Yahweh na nagligtas sa kanila sa mga kaaway na nagpalibot sa kanila. Hindi sila tumanaw ng utang na loob sa sambahayan ni Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa nito para sa Israel. So yung kawalan ng pagtanaw ng utang na loob, sa lahat ng lahi, sa lahat ng panahon, mayroong ganyang sakit ang mga tao na dapat nating makita, makilala at bunutin mula sa ating kapaligiran. Number 16:3, 31 and 32. Hinarap nila sina Moises at Aaron at sinabi, sobra na yung ginagawa nyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas niyo ang inyong sarili? Higit pa sa kapulungang ito. Yan ang reklamo ng mga taong sobrang mareklamo sa leadership ni Moses. Hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moses, ay bumuka na ang lupa at nilulun ng buhay sina Korah, pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. So itong pamilya na to ng mga mareklamo, napaka-insubordinate, hindi sila nagsasubmit kay Moses, lumalaban pa nga't nanunuwag, wala silang utang na loob samantalang napakalaki ng ginawa sa kanila ni Moses, kinain sila ng buhay ng lupa. Nakikita natin na ayaw ng Diyos ng ganyang ugali na hindi ka marunong mag-submit sa authority, na hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, at gusto mo ipantay ang sarili mo sa mga hinirang ng Diyos na manguna. Wala silang thank you kay Moses, kinain sila ng lupa. At siguro hindi rin nag-thank you sa kanila ang lupa. Bakit walang thank you madalas sa buhay? Dahil nagbabayad naman o nagbayad naman. Yan ang asal ng mga dumadaan sa pinto ng mga business establishments. Yung masakit sa dibdib tingnan, yung may mga gwardiya, good morning ma'am, good morning sir. Kaya kahit na nga ikaw ay nag-iisa, good morning sir ma'am, napapatingin ka tuloy kung ikaw ba si sir o ikaw si ma'am. But nevertheless, mag-good morning ka rin. Pero yung ang daming dumadaan, hindi sila nagre-return ng greeting. Iniisip nila siguro, pinapasweldo ka naman ng mall. Ako naman at ang aking katulad ng mga kliyente ay nagpapabigay ng income sa mall na ito. So, bakit pa ako sasagot ng good morning? Yung mga sinisilbihan sa mga stores, sa mga restaurants, hindi wala magpasalamat dahil iniisip, bayad naman yung waiter, bayad naman yung sales lady. Walang thank you, walang good morning. Madalas mong makikita yan sa kapaligiran. Para walang mga nakita, yung may nagbukas ang pinto para sa kanila, parang invisible yung nagbukas, hindi mo lang tingnan o medyo bigyan ng konting greeting o ngitian. Yung iba naman, kaya hindi nagpapasalamat, nagpapasweldo naman. Yan ang kanilang iniisip. Pinapasweldo naman kita, ba't pa kita pasasalamatan? Customer naman ako. May kapalit naman. Ang ginagawa mong serbisyo, binabayaran kita. At kuminsan, kahit na sa mga churches, kahit sa mga religious and spiritual communities, hindi mo lang marunong mag-thank you, hindi mo lang marunong magbigay ng regalo o love gift. Yung isang oras mong kinounsel, yung bang kakausapin mo, papakinggan mo lahat ng problema niya, lahat ng bigat sa kanyang dibdib, ililipat sa'yo, ipananalangin mo, at ilang beses pa yan, hindi lang isang session, meron pa mga hating gabi, tatawagan ka, tapos wala man lang thank you. Napakaraming mga counselors, mga pastors, may mga dinadalang ganong uri ng pagtataka kung bakit yung mga tao hindi malang marunong magpasalamat. Ano iniisip nila? Dahil nagdo-donate sila sa church, nag-o-offering sila, so hindi na nila kailangan magpasalamat pa. Kahit sa mga personal na mga services na binibigay sa kanila ng mga lingkod, talamak ng ganyang uri ng ugali. At hindi yan bagay sa mga nagsasabing sila'y mga mananampalataya, sila'y mga anak ng Diyos, at lalo na sa mga sila'y sumusunod kay Jesus. Colossians 3:17, at anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Ama, sa Diyos Ama. Paano nagpapasalamat sa Diyos Ama? Yung salitang salamat po Ama, pero more than that, more than words, yung matulungin ka, mapagpasalamat ka, kumikilala ka ng utang na loob sa mga instruments ng Diyos, yung ikaw ay expressive sa iyong pasalamat, pasalamat mo rin yun sa Ama. Kasi ang lahat ay kasangkapan ng Diyos to bless us. So hindi lang tayo directly by words na nagpapasalamat sa Diyos, bagamat that is so meaningful,
Pero kung talaga nagpapasalamat ka doon sa may sugo, abay di magpasalamat ka rin sa isinugo. Kasi yung kindness mo doon sa sugo, pagtanaw mo rin yon sa nagpadala sa kanya. Kaya nung araw, pag may mga giyera, yung isang kampo magpapadala ng embassy. May dala pang bandera, may dala pang balita sa kabila. Pero kung talagang yung kabila gusto nila ng giyera, papatayin nila yung mga sugo na yun. Hindi nila igagalang. Kasi ang pag-disrespect mo doon sa sugo, pag-disrespect mo sa nagsugo. So kung tayo ay rumerespeto sa Diyos, tumatanaw ng utang na loob sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, ihayag din natin yan sa ating pakikitungo dun sa kanyang sugo, sa kanyang mga instrumento. Mga singers, mga nanangunguna sa panalangin, mga nag-organize ng mga activities, at ngayon yung mga gumagawa halimbawa ng mga electronic activities para magkita-kita, magka-dalanginan, maka-worship together yung mga tao kahit through the technologies, di dapat marunong din tayo mag-express ng thanksgiving sa mga technician, sa mga kung sino-sino pang involved kung para makita natin sa mga bahay natin at sa mga cellphone natin yung mga programa na ating dinadaluhan. Dapat thank God. And thank God by thanking, appreciating, and paying God's instruments or God's instrument. At yan ay ang ating pagsusukli sa pamamagitan ng salita, ng manners, ng courtesy, and even material gifts. Mahalaga yan kasi kung minsan yung mga naglilingkod sa atin nagkakaroon ng doubt. May saysay ba ako? May talab ba ang aking ministry? Meron bang magandang effect? Kasi bakit parang wala akong nakikitang appreciation? Yung paghahanap naman ng appreciation, hindi lang yun dahil gusto mo ng gift o gusto mo ng kung ano-ano, kundi gusto mo lang ma-assure na yung mga tao ay nabe-bless at pag siyempre nabe-bless yung mga tao, bine-bless ka rin. And yan, isang uri ng panukat na tunay nga na nagiging effective yung ministration natin. Hindi lang yan sa mga manggagawa sa church, pati sa mga doktor, pati sa mga street sweepers, pati sa mga janitors. Kung ina-appreciate natin sila, we should be more giving of kind words, of thankful words, words of gratitude, and even material gifts na hindi naman natin ipaghihirap kung ating ibibigayan. So bakit walang thank you? Madalas dahil sa nakulangan pa. Yung parang nakulangan pa. Tulad ng nangyayari sa maraming lugar. Binibigyan na tayo ng ayuda ng gobyerno, binibigyan na ng tulong. Aba, bitin pa yung iba, kukulangan pa, nagagalit pa. Samantalang kahit naman wala pa nung quarantine at walang lockdown, wala na rin trabaho yung iba. Para namang nagkaroon ng pagbabago na wala sila ng trabaho. At usually, yun ang mareklamo. Yung mga wala ng trabaho noon, nakakala mo na wala ng trabaho, dati namang wala na. Magpasalamat tayo kasi limited ang resources ng lipunan natin. Naturally, alam naman natin na hindi laging perfect yung way of distribution. Nagkakaroon ng mga imperfections yung paraan. Pero ang ating appreciated yung intention. The intention of those who make the decisions. Yung implementation, yung mga kakulangan yan, siyempre dapat improve yan. Pero huwag nating isisiyan doon sa mga top leaders lagi dahil ang layo-layo na sa chain of command kumisan yung mga nangyayaring mga imperfections. But hindi lang yan sa ganyan, kahit sa pamilya. Yung pinag-aral na yung anak, wala pa rin utang na loob sa magulang dahil hindi doon sa gusto niyang school nag-aral, dahil kulang ang allowance niya. Samantalang hirap na nga yung pamilya. Sa mga kumpanya na hindi na-appreciate ng mga empleyado yung pagsisikap ng kumpanya na mapasweldo sila on time kahit pag kumisan wala increase. Sometimes makapagpasweldo ka lang talagang napakalaking achievement na lalo sa ganitong mga panahon. So, huwag na tayong nakukulangan pa. Matuto tayo magpasalamat kahit sa parang sa tingin natin kulang. Kesa wala. 1 Timothy 6:6-8. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. At wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga, dapat na tayong masyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. And let us all stretch the application of this sa mga detalye ng ating buhay. Dapat na tayong matutong masyahan sa mga konting na-afford ibigay ng magulang, konting na ibibigay ni ate, ni kuya, ng kapatid, sa konting na itutulong halimbawa ng ganitong mga grupo at ganyan. Magpasalamat tayo. Magtuto tayong maging appreciative, hindi mareklamo.
Bakit walang thank you madalas? Dahil nagmamadali, busy, hindi na makapag-thank you. Merong mga ganyang mga anak, may ganyang mga kapatid, may ganyang mga tinutulungan mo. Busy sa wala naman, wala namang achievement, pero busy. Tapos hindi malang makapagpasalamat. Si Jesus, meron siyang pinagaling na 10 ketongin. Sabi niya, sige na, magpunta na kayo, balik ka na kayo, magpunta kayo doon at para magawa niyo ang gagawin niyo. And on the way, naggalingan sila lahat. Isa lang ang bumalik kay Jesus para magpasalamat. Luke 17:17 to 19. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? So yung 9 na Hudyo, hindi bumalik. Ang bumalik pa yung Gentile. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. So apparently, lumuhod pa. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, naghahanap din si Jesus ng magpapasalamat. Marunong din siya magbilang. Bilang na bilang niya, 10 yung tinulungan niya, tapos isa lang yung bumalik para magpasalamat. Sabi niya, di ba't 10 ang pinagaling ko? Ba't isa lang bumalik? Foreigner pa. Yung mga Hudyo, ba't hindi sila bumalik? Feeling entitled. Anak kasi sila ni Abraham, apo ni Abraham, parang dapat lang gawan kami ng himala. Pero hinahanap ni Jesus ang pag-express ng thanksgiving. Kahit sa Hudyo o sa hindi Hudyo. 1 Thessalonians 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So sa lahat daw ng pagkakataon, magpasalamat. Kung nasyahan, hindi nasyahan, kulang, kahit wala, pasalamat pa rin. Kasi buhay ka pa nga, edi salamat. Bakit walang thank you madalas? Dahil mangmang? Dahil hanggang doon lang ang abot ng karunungan? Ezekiel 28:6-7. Kaya naman ito ang pinapasabi ng Diyos sa si Yahweh. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang iyong sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. So dahil daw ipinapantay sa Diyos ang sarili, at maraming tao hindi thankful dahil ganun. Dahil they think they deserve more. They deserve better. Parang Diyos-Diyosan na rin sila. Kailangan na rin silang bigyan ng ganito, bigyan ng ganyan. Kaya nawawala tuloy ang kanilang pagiging mapagtanaw ng utang na loob. At sabi niyang Diyos, dahil ganyan ka, ibabagsak kita. Romans 1:21, kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. So, hindi pinapasalamatan ng Diyos. Hindi pinapasalamatan ng mga instrumento ng Diyos, sa mga hinirang ng Diyos. Na-offend ng Diyos. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. May mga consequences pagka hindi mo nire-recognize ang Diyos. Pagka hindi ka thankful, hindi ka appreciative. 1 Samuel 25:10-11 and 32-34. Sinabi ni Nabal, sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? Ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop ng galing. Ito yung sinabal na humihingi si David ng kaunting pagkain dahil inaalagaan naman ni David yung mga tupan nila tsaka yung kanilang mga taga-alaga ng tupa pag nandun sa mga wilderness. Pinoprotect nila sa mga masasamang loob. Pero ngayon ayaw bigyan ni Nabal ni konting pagkain. Nagalit si David nung malaman niya yon at sasalakayin niya ang kampo ni Nabal para patayin lahat ang mga lalaki doon. Pero si Abigail na asawa ni Nabal ay nakaulinig ng ganito. Alam niyang may utang na loob sila kay David. Naghanda siya ng maraming pagkain at dinala niya. Sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo rito. Salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan, sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsagawa ng sariling paghihiganti. Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, kung hindi ka na parito ngayon, bukas ng umaga ay patay na sanang lahat ang lalaki sa inyong sambahayan.
So dahil si Abigail ay tumanaw ng utang na loob, nag-express, nagdala ng kanyang regalo, humupa ang galit ni David at hindi natuloy ang dapat sana naging napakadugong paghihiganti. Sa lahat ng ito, ano ba ang tinutumbok lang natin sa mga natututunan natin sa Scripture? Tumanaw ng utang na loob. Huwag lilimot sa lahat ng taong tumulong sa iyo noon o tumutulong pa ngayon o hanggang ngayon. Tumanaw. Daniel 2:23. I thank and praise you, God of my ancestors. You have given me wisdom and power. You have made known to me what we asked of you. You have made known to us the dream of the king. So binigyan ng pabor na Yahweh si Daniel na mapanaginipan, ang napanaginipan ni King Nebuchadnezzar, at hindi naman nagkulang si Daniel ng pagpapasalamat. Hebrews 13:15-16. Kaya't lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Pwede tayong magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng salita, pero ang talagang kinalulugdan niya yung gawa. At ano yon? Yung pagtanaw ng utang na loob sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa-tao. Sa pagbabalik ng sukli sa mga instrumento ng Diyos na ginagamit para tayo ma-bless, or sa pagbibigay sa mga taong hindi tayo natulungan o na-bless dahil sa kanila, pero tayo yung giver, at yan ay gustong-gusto rin ng Diyos. Yung tinutulungan natin yung mga kapuspalad, yung walang kakayahang magsukli ng ating mga ibinibigay, yan ang tunay na pinapahalagahan ng Diyos. 2 Chronicles 24:21-25. Ngunit nagsabwata ng mga tao laban sa kanya. At sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang mamatay. Naganap ito sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Kinalimutan ni Haring Joas ang kagandahang loob sa kanya ni Joaida na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, makita sana ni Yahweh ang ginagawa niyong ito at parusahan niya kayo. Imagine, Zacarias said that dahil siya ay pinapatay ng mga taong walang utang na loob. Nang patapos na ang taong yon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng Syria. Pinasok ng mga tao ang Judah at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng bayan. Lahat ng sinamsam nila ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng Syria, ay nagtagumpay sila laban sa malaking hukbo ng Judah sapagkat itinakwil nito si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa ganitong paraan, pinarusahan si Joas. Iniwan ang hukbong Syria si Joas na may malubhang sugat. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ng anak ng paring si Joaida. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Siya'y inilibing nila sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. May consequence, may bunga ang pagiging suwail, ang hindi pagtanaw ng utang na loob. Kaya kahit nga kumisan ang pinagkakautangan man ng loob yung magulang, ang iyong ginagantihan at sinusuklian yung anak, lalo't kung wala na yung magulang. Yan ang nangyari sa binasa nating kwento. May utang na loob sila sa magulang nung pinatay nila, pero naggalit sa kanila ang Diyos dahil hindi sila marunong magsukli ng kabutihang kanilang tinanggap. Laging maging mapagpasalamat sa attitude. Lagi rin maging mapagpasalamat sa action. At maging mapagpasalamat with words. Lahat yan, kumpletong pagpapasalamat. Psalm 7:17, I will give thanks to the Lord because of His righteousness. I will sing the praises of the name of the Lord Most High. Psalm 9:1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of your wonderful deeds. So kahit sa body language, maging mapagpasalamat din tayo sa ating mga gesture, kilos, gawa, sa ating mga pinagagagawa towards others. Pakikitungo, pakikipagbabutihan sa ating kapwa, pasalamat din yan. Psalm 95:1-3, Come, let us sing for joy to the Lord,
And let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Magpasalamat, ipagdiwang ang Diyos. Kung mo ba may quarantine, kung mo ba may lockdown, ay hindi ka na makakapagpasalamat sa Diyos, magmumukmok na lang, magrereklamo, mag-iisip ng mga nega, malulungkot. Kahit ano ang sitwasyon, dapat nating hanapan ng dahilan para tayo magpasalamat. Buhay pa tayo, may kinakain pa tayo. Kuminsan meron tayong mga nararamdaman, pero buhay pa tayo. Kuminsan meron tayong mga kakilala na may mga sakit, nawawala dito sa balat ng lupa. Pero hindi lahat, ang dami pang natitira. Dapat marunong tayong magbilang ng mga natitirang pagpapala. Hindi ang lagi nating minamalaki yung nawawala na gusto dapatin nandyan dahil parang we feel entitled na dapat nandyan yan. Sa ganito mga sitwasyon, pwede ba magpasalamat? Yes! In fact, dapat. Kasi ang pagpapasalamat nga ang maaaring makapagtaboy ng mga kadiliman at hirap ng buhay. Pero kung lalo ka magrereklamo, magmumukmok, lalong bibigat ang mga dalahin sa buhay. Pwede ba tayo maging mapagpasalamat, expressive? Pwede pa rin ba tayo magbigay sa kapwa, magregalo, tumulong? Yes, mas dapat nga. Because you keep what you give away. Because when you give, you receive. So sige, sa hirap ng buhay na nararanasan ng iba, maging maramot, maging makasarili. Pero makakatulong ba yan? No. Because what we give is what we receive in return. Baka nga kaya kuminsan tayo walang natatanggap dahil hindi naman lang tayo marunong magbigay. At yung mga iba, bakit hindi marunong magbigay sa kapwa? Kasi they feel, merong crisis, merong problema, merong quarantine, bakit ako magiging mapagbigay? Kahit anong sitwasyon, mas mahirap nga ang sitwasyon, mas kailangan maging mapagbigay tayo sa kapwa dahil mas kailangan yung tulong. At hindi natutulog ang Diyos, sabi nga ng matatanda. Alam niya ang ating mga ginagawa, alam niya ang ating mga itinatanim, at marunong ang Diyos magpabunga ng ating mga tanim. Sa kabila ng mga nangyayaring mga challenges, mas maging mapagpasalamat, mas maging mapagbigay, mas maging maluwag ang loob, at yan ang daan para tayo puntahan ng mga blessings ng Diyos. Psalm 147:7, Sing to the Lord with grateful praise. Make music to our God on the harp, or whatever instrument you play or you have. Kailangan lagi tayo nagbibigay ng sukli. May ibinibigay sa atin, may sukli. In words, in action, in material things. Dapat patuloy tayo marunong magbigay ng mga material gifts, favors, and goodwill kahit may challenges tayong kinakaharap. Kasi kung ikaw naman ay napakahilig magbigay ng gift dahil sobrang wala kang kaproblema, ano naman ang value ng gift na yun? Mas mahirap yung situation, mas talaga ipinaglalaban mo para ka maging generous, mas appreciated yun ng langit. Thanksgiving is like a magnet. It attracts more blessings. But ingratitude is also like a magnet. It repels blessings. Remember, magnet attracts and repels. So, Thanksgiving is like a magnet. The more thankful you are, the more expressive, the more giving, the more blessings are attracted into your life. But ingratitude is also like a magnet. It repels blessings. Choice natin yan kung anong gagawin natin sa buhay. Sa mga dinadaanan na challenges ng maraming tao, think. Sino ba ang mga nagagamit ng Panginoon para tayo mag-survive? Institutions, social groups, government, relatives, friends, neighbors, individuals, churches, church members, church workers. Nagpapasalamat ba naman tayo? In words, in action, and even in material expression of our emotional thanksgiving. Kung anong meron tayo. Sabi nga ni Karl Marx, from each according to ability, to each according to need. So ano ba yung ability natin? Ano yung need ng ating kapwa? Tumbasan natin kasi ganun ang kagustuhan ng Panginoon. Punong-puno ng kwento sa Biblia ng mga ganyan. Negative kwento na parusahan, positive kwento na gantimpalaan. Meron tayong mga dala, yes. Meron tayong mga pinoproblema, yes. Pero hindi yun dapat maging sapat na dahilan para maging madilim ang pagtingin natin sa mundo, para tayo maging maramot, para tayo maging makasarili.
Kasi sa pagiging maramot at makasarili, mas lalo nating ibinabaon ang ating sarili sa mga problema. It is in godliness, in gratitude, in thanksgiving, in generosity that we will dig ourselves out of a difficulty. Doon tayo nakakaahon kasi yun ang nakakalugod sa Diyos. Sa mga panahon na ito, paano tayo mas magiging mapagpasalamat? Paano tayo mas magiging expressive? Paano tayo mas magiging blessing? Lalong-lalo sa mga ginagamit ng Panginoon para tayo rin ay mabless. One-way street ba tayo? Tanggap ng blessing pero hindi marunong magbigay? Pagka ganon, matutuyo ang balon, mauubos ang harina at ang langis mula sa banga at mawawalan ng tinapay. Pero tulad nung babaeng balo, na ang kanyang harina, ang kanyang langis ay buong puso niyang ipinagkaloob at iniluto para sa propeta, ang naging gantimpala, hindi siya naubusan sa buong panahon ng taggutom. Pag-isipan natin kung paano i-apply ang mga katotohanan ito sa ating buhay at mag-welcome tayo sa ating buhay ng cheerfulness, ng smiles, ng laughter, ng happiness, imbes yung mga kabaligtaran yan. Kasi kahit tayo magmukmok, magpagulong-gulong sa lungkot, kahit tayo magsara ng mata natin at puro dilim ang ating tingnan, hindi naman natin may improve ang situation. Pero, if we wear the garment of praise, give the Lord the highest praise that He deserves, and express that through our good attitude towards other people, we might hasten, and we can hasten, our going out of this difficulty. Ang Panginoong Diyos marunong magpala at Siya ang may kapangyarihan over all. Paano i-apply sa buhay ang mga lessons na ito in gratitude, in thanksgiving?